Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na minsang natakot harapin ang paglipas ng panahon at ang pagsapit ng kanyang tapit hapon. Siya ay si Josue. Tatlo kaming magkakaibigan sa aming barangay. Ako, si Mando, at si Honesto. Lumaki kami magkakasama at tumanda ring magkakasama. Akala namin, habang buhay lang ganon ang aming kalagayan. Ngunit sa pagdagdag ng aming edad taon-taon, nababawasan din ang araw na maaari pa kaming manatili sa mundo. At ang katotohanan yun ay nagdulot sa aming tatlo ng labis na takot. Oh, uminom muna kayo nito sa labat. Ito ang nararapat sa atin. Tama ka, Mare. Kung kapeng iinumin namin, baka gising kami magdamag. Tama. Masarap tong sa labat na to. Nilagyan ito ni Marciana ng honey, di ba? Ay, oo. Ay, siya. Maiwan ko muna kayo. Salamat, Mare, ha? Oh, biskwit. Galing to sa anak ko. Imported daw to, kaya masarap. Tikman niyo. Aba, naku, mukha ngang masarap, Josue, ha? Kaya lang, kaya pa kaya yan ang ipin ko. Malambot lang ito. Tikman mo muna kasi. Ay, teka. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Ador? O, yan din sana ang ikukwento ko. Naunahan mo lang ako, eh. Inatake, di ba? Oo. Maayos pa naman daw yun. Wala namang dinaramdam. Maliban sa parang tumutusok-tusok sa dibdib, kaya nagpadala sa anak niya sa ospital. Ay, kaya lang, pagdating sa ospital, bigla na lang daw nangisay. Ay, naku. Atake na pala yun sa puso. Ganun lang kabilis, pare. Uy, hindi naman yun manginginom, hindi ba? Oo, walang bisyo yun. Siguro, dumating na tayo sa panahon. Kailangan na nating maging handa anumang oras. Ay, maging hanggang mamatay. 60 anyos pa lang tayo. Ang sabihin mo, 60 anyos na tayo. Mapalad na tayong nabiyayaan tayo ng 6 na dekada dito sa mundo. May iba na 40 anyos pa lang binabawian na ng buhay. Ayoko, wala pa akong apo. Ayoko pang mawala. Magdiriwang pa kami ng asawa ko ng golden anniversary namin. Kaya dapat umabot pa ako ng 80. Swe, kalabisan na naman yata yan. Bakit? Kung maaari nang umabot tayo ng 100 taon mas mainam sana. Hoy, kanina ka pa nagbubuntong hininga dyan. Ano ba pinoproblema mo? Marciana, naisip mo na ba? Paano kung mamatay na pala tayo bukas? O kaya mamaya? Taong to, bakit na naman iisipin yan? Walang sino man sa atin na makakahula kung kailan tayo kukunin ng Diyos. 6 na dekada na tayo sa mundo. Pero pakiramdam ko, napakarami pa nating hindi nagagawa. Hindi nararanasan.
May panahon pa tayo. Kaya kung may gusto kang gawin, maaari mo pang gawin. Uy, paano kung bigla na lang sa ating bawiin ang ipinahiram na buhay ng Diyos? Eh, wala naman tayo magagawa. Natatakot ako, Marciana. Josue, ano ka ba? Natatakot akong... Pabili nga po ng salmon. Ate Gigi! Ay, Elay! Namamaleki ka rin pala. O ano yung mga pinamili mo? Eto, panay gulay kasi si tatay. Hindi naman pwede na sa kanya yung karne at mga matataba. Ay, oo, tama ka. Kaya nga ako matagal mamalengke. Kasi si mama at si papa, marami nang bawal kainin. Mahirap pala, no? Kapag matanda na. Sinabi mo pa. O, kumusta nga palang tatay mo? Magba-birthday siya sa susunod na buwan, hindi ba? Oo, ate. Pumunta kayo sa bahay, ha? Naku, kami pa bang mawawala? Alam mo naman ang tatlong yon, si tatay at si Mang Mando. Tuwing may espesyal na okasyon, aba, hindi pwedeng hindi sila kumpleto. Dapat sana kumakanta tayo ngayon sa videoke. Ba't naman bigla mo na lang kaming iniwan, Onesto? 61 na sana siya ngayon. Uy, Mang Mando, Ah, Mang Josue. Elay, nakikiramay kami. Salamat po sa pagpunta ninyo. Elay, ano ba nangyari? Ang nabalitaan ko ay tumaas ang presyon ng dugo niya kaya pabalik-balik sa klinika. Oo nga po. Minomonitor nga namin yung presyon ng dugo niya kasi madalas siyang mahilo. Ganon? Akala namin madadala ng maintenance niya ang gamot. Wala rin po. Naku, Inatake pa rin siya. ay naku. Siguro oras niya na rin po talaga. Kahit gustuhin man namin madugtungan pa ang buhay niya. Wala na kami magagawa. Tatagan ninyo ang loob ninyo, Elay. Ang nanay mo, Ayun po, panayang iyak. Pero naririto naman po yung mga kapatid ko. Kaya alam ko po, mapapanatag din si nanay. mula ngayon, kaming dalawa na lang ni Mando ang magkasama. Josue, Sino kaya susunod sa amin? Two, Nasaan na ba si Papa? three. Pa! Bakit? Anong ginagawa niyo? Eh, nag-exercise. Nag-exercise kayo rito sa bakura natin? Oo, O dapat niyaya niyo si Mama? naglalaba. Yun na raw ang exercise niya. Ah, huh. Ay, nakagrabe ang pawis ko. Parang naging conscious kayo masyado sa kalusugan niyo ah. Mula nang mawala si Mang Honesto. JJ, ayoko pa mamatay. Malulungkot ang mama mo kapag nawala ako. Huwag kayong mag-alala. Alam ko mahaba pang buhay niyo. Dahil bibihiyaan kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Kasi mabuti kayong tao. Oh, tsaa, oh. Salamat, Marciana. Ay, kukunin ko na itong isang upuan, ha. Dalawa na lang naman kayo dyan. ay, marami na naman sanang kwento si Onesto kung naririto siya. Nasaan na kaya siya ngayon, Mando? Ha? Hindi natin alam. Tayo kaya? Pag dumating ng araw na mawawala na tayo, saan kaya tayo mapupunta? Yan ang iniisip ko ngayong mga nakaraang araw eh. Alam mo, natatakot ako. Dahil hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Baka naman mapunta tayo sa langit.
Hindi naman tayo mga masasamang tao, di ba? Buong buhay natin, inalay natin para pagsilbihan ng ating pamilya. Ikaw, pinagsilbihan mo ng mahabang panahon ng ating bayan bilang isang pulis. Tama ka. Ginugol natin ang buong buhay natin para magsikap. Makapagpundar para sa ating mga sarili at sa ating pamilya. Nag-iipon tayo ng pera. Bumili ng lupa, ng bahay. Pero lahat ng yun, hindi naman natin madadala kapag tayo'y namatay na. Parang nawawalan na ng saysay ang lahat kapag namamatay ang isang tao. Ang katawan natin na ginamit natin para maitaguyod ang ating mga pamilya at matupad ang ating mga pangarap, ilalagay lang sa isang mahabang kahon o kaya sa isang maliit na lalagyan ng abo. Ay, kaya dapat. Siguro habang nabubuhay tayo, gawin na nating makabuluhan ang bawat araw. Dahil kapag binawi na ang ating buhay, wala na. Tapos na. Magiging ala-ala na lamang tayo. Oh, Mang Mando! Mang Josue! Ay, Naparito po kayo. Oo. Tuloy po. Eh kasi naalala namin. Anibersaryo ngayon ni Honesto, hindi ba? Bukas pa po. Ako, ay, makakalimutin na talaga tayo. Ayos lang po yan. Ay, salamat naman, oh. Pero sana'y huwag kang magkaganyan pagtanda mo, Elay, ano? Tama ho kayo, Mang Mando. O sige po, maupo po kayo. Ikukuha ko kayo na maiinom. Wag na. Ibibigay lang namin Ay, ito. Oh, ano to? Cake? Eh, kaarawan niya sana ngayon. Ah, Dahil wala na siya, kaya... yun na lang ang kumain yan, ha? naku. Napaka-thoughtful niyo po talaga. Kung nandito pa si tatay, tiyak na maluluhanan naman yan sa tuwa. Emosyonal pa naman yun. Namimiss na namin siya ng Mang Mando mo. Oo. Kaya lang, iniwan niya kami kaagad. Hindi man lang siya nagpaalam sa amin. Kaya nga po eh. Kagalitan niyo nga lang po siya kapag nakita-kita ulit kayo sa langit. Ang ibig ko pong sabihin, pagkatapos ng napakahaba pang mga taon, hindi naman po ngayon. Hindi pa naman po kayo susunod sa kanya. Akala ko lamay na rin ang pupuntahan ko Walang yaka. Akala ko ba nag-iingat ka? Bakit ikaw naman itong na-ospital? Pneumonia raw. Buti nga naagapan. Naku, magpe-face mask ako. Ikaw ngayon magpagaling ka nga. Huwag mo kong uunahan. Alam mo naman kapag nawala ka, mag-isa na lang ako. Mando, akala ko nga mamamatay na ako. Naghahabili na ako sa mga anak ko nung isang araw. Naku, Takot ako. Akala ko hindi na ako gagaling. Mabuti at bumuti na ang pakiramdam ko. naku, huwag mo kang isipin yun. Magdiriwang pa kayo ng golden anniversary nyo ni Marciana. Sana nga. Oo. Sana nga humaba pa ang ating buhay. Ma, hindi ba tayo uwi? Kanina pa kayo rito. Kanina pa tayo. Gabi na, 9:00 na. Gigi, Bumalik na lang kayo bukas.
Isang taon ang nakalilipas. Binisita ako sa ospital ng Mang Mando mo para sabihan na magpalakas. Sinong mag-aakala ngayon? Mawawala na rin siya. Mag-isa na lang ako. Magkasama na sila ni Ernesto ngayon. Talagang ganyan ang buhay pa. Natatakot akong mamatay. Pero masakit naman ang maiwan dito sa mundo ng mga taong mahalaga sa iyo. Pa, naririto pa naman kami. Wala kayong magagawa kundi magpatuloy kahit na masakit at malungkot. Ipagpasalamat na lang natin na kayo. Naririto pa. Malakas at malusog. Mando, paalam na muna. Babalik ako bukas. Kung papunta ka na kay Ernesto, ikumusta mo na lang ako sa kanya. Nawala man kayo na maaga, mananatili naman kayo dito sa puso ko, aking mga kaibigan. Sa awa ng Diyos, sa susunod na buwan, magdiriwang na ako ng ika-70 anyos ko rito sa mundo. Ganun pa man, hindi na gaya ng dati ang aking araw-araw na buhay. Nabawasan na ang saya dahil wala na ang aking mga matalik na kaibigan. Ang napagtanto ko lamang ay totoo ngang lahat. Tayo ay mamamatay. Mas mainam kung mas maging magaan ang loob nating tanggapin ang katotohanan ito. Sa ganitong paraan, mas magagawa natin ang ating mga gustong gawin habang naririto pa tayo at mas mabibigyan natin ng halaga ang bawat araw na ibinibigay sa atin para mabuhay. Ako si Josue at ito ang aking buhay. Ang buhay ng tao, kasing ikli lang daw ng kitling o kwit na nagdurugtong sa taon ng ating kapanganakan at sa taon ng ating kamatayan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, let us live life to the fullest. Mga nagsiganap, Phil Cruz, June Ligaspe, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Benamin sa papel na Josue. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapano. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapagkolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay.
Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na naming magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, Ate? Di ba ang pangako mo, pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa? Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Ha? Buntis? Kaya kailangan pakasal na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako. Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit ka umiinom ng alak? Hindi ka naman dating umiinom yan ah. Kuhan, Jenny. Nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil pinigo ka niya. Tayong lahat. Sana kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataon makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya. At tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisika pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral. Ruben, Kuya Nanding, bakit sinugod mong malakas na ulan? Ayun tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. sa tricycle pa lang habang namamasada ako umuulan eh. Nang igaray ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh, kaso biglang bumuhos ng mas malakas. Habang pauwi na ako rito, kaya inabutan ako. Ay, teka lang kuya. ha? No. Ay, gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginaw mo. Si Johnny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magpalit ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init nga niya eh. Siguro dahil naulanan siya kagabi galing pamamasada. Ay, kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita. Bakit po, Aling Sandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi nyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasadang tricycle nyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. Ganun po ba? Oo Pasensya ka na sana ha. Siguro naman,
makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, kuya. Oo, kinabay ko eh. Pinuntahan ko yung iba kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasadang tricycle. Bakit, kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Paano yan? Paano ng bahay? Ilaw at tubig natin? Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Hindi bali, kuya. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako para mabawasan ng problema natin. Ako rin, kuya. Susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, Mama. Para. Oho, Natabahad ko. salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir. Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Bakit inuwi mo pa rito ang tricycle ni na Aling Sandra, kuya? Lilinisin ko muna ito bago ko ibalik. Alam mo, sa tagal kong ipinapasada ito, napamahal na rin sa akin ang sasakyan ito eh. Kaya gusto kong malinis ito bago ibalik. Ang bait mo talaga, kuya. Tutulungan na kitang maglinis. O sige, buti nga nang mapadali. Aba, teka. Ay, Ano itong nasa upuan? Cellphone? ang gandang cellphone niyan. Mamahalin. Teka, ang huli kong pasahero na nakaiwan ng malaking sukli sa akin, ang tiyak na nakaiwan nito. Wala namang cellphone dito kanina. Bago ko maisa kayo mamang yun. Malaking halaga yan, kuya, pag ibinenta. Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding. Napakahalaga nito sa akin. Narito lahat ng kontak ko sa aking negosyo. Salamat, ha? Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ay, ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo. Tinatawag ko kayo kanina pero hindi niyo ako napansin. Ganun ba? Sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli nyo. Hayaan mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko. Pwede mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. Paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ay, ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko eh. Ako? Marunong ka ba magmaneho ng kotse? Ako, oo, sir. Kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Ako, maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina inay at itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako nang kumargo sa mga kapatid ko. Mabait ka pala talaga. Sige, ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagpupuyat mo, kuya. Oh, Ruben, kaya nga ang saya ko eh. Salamat
Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na ulit, kuya. At hindi lang yon, Jenny. Sabi ni Sir Soilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Talaga? Oo. Ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos ng mga sandaling yon. Sa huling gabi ng pamamasada ko ng tricycle, dumating ang kanyang biyaya sa akin. At unti-unting nagbago ang aming pamumuhay. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Nanding, isang kuya, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng labis na nagbahal. Siya ay si Camille. Dati naming driver si Gerald. Dahil mabait naman siya, tinanggap ko ang pag-ibig niya nang ligawan niya ako. At dahil hangad ni Daddy ang kaligayahan ko, hindi na siya tumutol sa pagpapakasal namin. Camille, pupunta nga pala si Andy rito mamaya. Mag-iinuman kami. Uli? Oh, bakit ayaw mo ba? Kasi madalas na kayang mag-inuman dito. O, ano naman ang gusto mo? Sa labas kami mag-inuman, ganon? Okay lang sa akin yun. Sige, dito na lang kayo uminom. Papayag ka rin pala eh. May paangal-angal ka pa. Manang Pilar, magluto kayo ng pulutan namin ng kaibigan ko, ha? Opo. Oo. O sige, alis na ako. Diyan na kayo, ha? Hindi malang niya ako hinalikan. Nagbago ka na talaga, Gerald. Camille, bakit bigla kang nalungkot? Manang Pilar, Dahil kay Gerald? nagbago na siya. Siguro, nagsasawa na siya sa akin. mo talaga sa asawa mo, pare. Bakit naman, pre? O dahil mayaman siya. Kaya yung kita mo sa trabaho, may sulong-sulo mo. Di katulad ko, laging mas malaking parte ng misis ko sa sweldo ko. Swerte ba yun? Oo! Hindi siya nakakakita? Kailangan pa siyang akawin tuwing alis kami ng bahay, pre. Eh, Kaya tuloy, inis na akong isama siya sa paglabas-labas. suti pa rin yan, pare. Bakit? Dahil kahit magloko ka, o hindi niya malalaman. Thanks, Ate Camille. Pumayag ka magbakasyon ako dito sa inyo. Gusto ko rin naman kasi makasama ka, Renzi. Kay Kuya Gerald kaya, okay lang ba sa kanya ang pagtira ko dito? Aba, oo naman. Ikaw pa eh, kapatid ka na asawa ko. Ay, thanks. Alam mo, ate, ang swerte mo kahit blind ka. Gwapo na ang hubby mo, mabait pa. Ay, thank you. At ikaw naman, napakaganda mo. Aww.
Maaga ka na namang umuwi, Gerald. Magiinuman ba kayo ngayon ng barkada mo? Hindi. Gusto ko lang talagang umuwi ng maaga. Bakit ayaw ba narito na ako? Gusto. Masaya ako at panatag. Ngayon pala. Dahil narito ka na. Salamat. Nasaan nga pala si Renzi? Nasa garden. May itatanong sana kasi ako sa kanya eh. Papuntahan ko muna siya, ha? Camille, Manang, nakangiti ka. kasi po, ilang beses nang maagang umuwi ang asawa ko. Mukhang nagbabago na po siya. Dinidinig na yata ng Diyos ang prayers ko. Huwag ka magagalit, ha? Pero tingin ko, iba ang dahilan ng pag-uwi niya ng maaga. Po? Ano naman pong maaaring maging dahilan? Abe, napaka-close niya kay Renzi. Madalas pa nga sila magkatabi tuwing mag-uusap. Iniisip niyo po bang si Renzi ang dahilan ng pagbabago ng asawa ko? Ay, ang cellphone ko may patawag. Si Sir Doming, bakit kaya? Masagot nga. Hello po, sir? Kumusta dyan, Pilar? Kumusta ang anak ko? Po? Hindi ka makasagot. Binibigyan pa rin ba ng problema ni Gerald ang aking anak? Pinagbubuhatan ba ng kamay si Camille? Hindi naman ho, Sir Doming. Maaga na rin ho siya umuwi ng bahay ngayon. Mabuti naman. Si Renzi, kumusta naman siya? Nako, sir, pakiramdam ko ho. Magkakaproblema ng malaki rito dahil husak. Bakit mo ko inabangan sa labas nitong fast food, Renzi? Naiinip na kasi ako sa bahay. Gusto ko naman mag-relax, mamasyal. Gusto mong mamasyal? Saan? Kahit saan mo ko gustong dalhin, sasama ako. Kahit sa langit. Yun! Yun talaga ang gusto kong puntahan. Alam ko kasing pag nasa bahay, hindi mo ako magdadala sa langit. Renzi? Kaya, inabangan na lang kita dito sa labas. Magkasama dumating si na Gerald at Renzi. Paano nangyari yun? Nagkita ba sila? Sige, Kuya Gerald. Una na ako sa'yo. Okay. Manang Pilar, sige na. Ako na magsasara ng gate. Pumasok na kayo sa bahay. Sir Gerald. Sandali no, Manang Pilar. Sir? Huwag niyo sasabihin kay Camille na magkasama kami dumating ni Renzi, ho? Ho? Kapag dumaldal, hindi na ba ako narinig? Nadinig ko. O kung gano'n, maliwanag sa inyo, ha? Na kapag dumaldal kayo, managot kayo sa akin. Hindi nyo alam kung paano ako magalit, ha? Ayos pala nung si Renzi Gerald. Game kahit sa inuman. Talagang game sa lahat ng bagay itong halik ko, ha? Of course. Hindi tulad ni Ate Camille. Ay, paano naman magiging game yun? Hindi naman nakakakita. Ay, Andy. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ano? Gusto ko lang hiwalayan si Camille, eh. Ha? Ang gusto ko, kami na lang nitong si Renzi magsama. Talaga, honey? Ay, no. Magagalit kay Renzi ang ate niya. Pati na rin yung daddy nila. Ay, hindi ko kapatid si Camille. Ampon lang nila ako. Ano? Ampon nila ako dahil nga bulag si Camille. Para raw hindi malungkot si Camille. Kaso,
Ayoko sa kanya. Eh, kailangan mo pa rin magkunwari, Renzi. Sige ka, hindi ka magkakaroon ng mana niyan. Oh, di ba? Kaya nga bait-baitin ako sa kanya, di ba? Ay, ayos lang pala, Renzi. Kahit agawin mo si Gerald kay Camille. Dahil hindi naman kayo magkapatid. Correct! At isa pa, ha? Hindi naman niya nakikita, ha? Aling Pilar. Huwag ka sana magalit, Camila. Matagal na ako sa pamilya niyo. Kaya ganito na lang ang malasakit ko sa iyo. Kaya nga kahit binantaan ako ni Gerald, hindi ko matiis na ilihim sa iyo ang totoo. Pinagtatak silang kanila. Kahit dito sa bahay, maraming beses ko silang nakita naghahalikan. Diyos ko. Bakit nila ginawa ito sa akin? Dahil ba bulag ako? Walang kwentang asawa si Gerald. At si Renzi naman, isa siyang ahas. Kinupkup na nga ninyo. Nagawa ka pa ang saktan? Napakasakit, Manang Pilar. Oo, hindi ako nakakakita. Pero ramdam ko ang panalamig sa akin ni Gerald. Pero hindi ko akalain. Si Renzi ang dahilan noon. Kailangang malaman na ito na yung daddy. Nagbiling siya sa akin. Nasabihin ko sa kanya ang lahat ng mangyayari dito. Pero baka kung anong gawin ni Daddy kina Gerald at Renzi. Camille, lalong mahirap kung maglilihim tayo. Kaya pasensya ka na. Pero ipagtatapat ko sa iyong daddy ang lahat. Honey, tapos na ako maligo. Wow! Ang ganda talaga ng halik ko. Oh. Napaka-sexy. Nakakabaliw ka. Ikaw din naman. Ikaw din naman, Sir Rod. Nakakabaliw ka. Kaya nga kinuha kita kay Camille. Hindi ka bagay sa kanya. Oo, tama ka. At hindi niya ako mapaligay. Anong alam na yun? Ano yun? Camille! Wala alam nitong motel yun! Oh my God! Nasusunog ang motel! Kailangan makalabas tayo dito, Jerry! Wala na si Renzi at Gerald. Wala na ang asawa ko. Hindi sila nakaligtas sa nasunog ng motel na yun. Sasaktan pa rin ako, Daddy. Mahal ko si Gerald. Anak, wala na siya. Kalimutan mo na. Ibuhos mong yung panahon sa nag-iisa niyong anak. Isipin mo na lang na kapalaran ang nagbigay ng katarungan sa kanila. Lalo na sa iyong kaapihan. Maraming taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Gerald. Masakit man ang ginawa niya sa akin. Isang alaala naman ang ibinigay ng Diyos sa akin sa pamamagitan niya. Ang aming anak na dalaga na ngayon at siya kong gabay sa aking katandaan. Ako po si Camille at ito ang aking buhay. Kung lagi sanang aalalakanin ng tao na may dakilang lumikha na sa atin ay nagbabantay, sana ay wala nang maaapi at mang-aapi. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Stelma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang mabuting empleyado at kaibigan. Siya ay si Monique. 10 years na ako nagtatrabaho sa kumpanya ni na Ma'am Olga. Nagtagal ako doon dahil maayos naman ang pamamalakad ng kanyang daddy. Pero mailap si Ma'am Olga. Ganun pa man, sinikap kong maging mabuting empleyado at kaibigan sa kanya. Dahil ako ang kanyang assistant. Ma'am Olga, eto na po yung report ng ating finance department. Okay, Monique. Ilagay na lamang dito sa table ko. Yes, ma'am. Ma'am? Are you sick? Hindi. Wala akong sakit. Kanina ko pa po napapansin, matamlay kayo. At nakapikit. Oo nga pala. Pinikit ko nga pala ang mga mata ko. Ang sakit kasi ng ulo ko eh. Hindi ako nakatulog. Napuyat ako kagabi. Gusto niyo ikuha ko kayo ng gamot sa sakit ng ulo para makainom kayo. Para maging okay yung pakiramdam niyo at makapagtrabaho po. Salamat, Monique. Sige nga, please. Para magbago na mood ko. Ikukuha ko rin kayo ng sandwich para may laman po yung tiyan niyo bago kayo uminom ng gamot. Salamat uli. Oh, you're so thoughtful. Kayo rin naman, ma'am. Naaalala niyo kami. Maayos pa rin yung pamamalakad niyo sa company. Kahit hindi na active yung daddy niyo dito. Pero ma'am, mag-relax din po kayo paminsan-minsan. Bawasan niyo po yung sobrang sipag. Ma'am Olga, nabusog po ba kayo? Busog na busog, Harold. Masarap ka pala magluto, ah. Salamat naman po kung nagustuhan niyo luto ko. Ay naku ma'am, talaga pong masarap magluto ang asawa ko. Sa kanya nga po ako natuto. Talaga? Opo. Kaya pag maluwag po yung schedule niya, siya ang cook dito. Willing-willing ho si Monique sa luto ko, ma'am. Tignan niyo ang taba niya. Oy, lahat tayo mataba, ano? Pati yung dalawa nating anak. Alam mo, natutuwa ako sa pamilya niyo. Abay, dapat pala, nang pa ako nagpunta rito. Hindi bale. Ngayon, alam ko na kung paano ako marirelax. Lagi akong pupunta rito. Sabi mo, Monique, mailap at hindi pala kwentong boss mo. Pero kanina, kwento siya ng kwento. Oo nga, natuwa nga ako kasi tingin ko, naging okay yung pakiramdam niya pag alis niya rito. Ang alam lang kasi namin sa kanya, alam mo, dalawa yung anak nila ni Sir Bernie. Yung panganay, last year lang umalis para mag-work abroad. Yung bunso na lang yung kasama nila. Yun lang yung alam namin. At kanina mo lang pala naalaman na hindi sila okay ng asawa niya. Oo. Matagal na pala siyang nagtitiis sa masamang ugali at pananakit ni Sir Bernie. At kaya pala nakita kong nakapikit siya kanina. Dahil hindi siya nakatulog. Dahil doon sa pag-aaway nila ng asawa niya. Ay, naku, kawawa naman siya. Bernie. Narito ka na pala. May lang natapos yung... Walang hiya ka? Bakit ka ba nanununtok? Wala naman akong ginawang masama. Sinungaling! Bakit ngayon ka nang dumating, ha? Nakapagkita ka sa lalaki mo? Ha? Sumagot ka! Mali ang iniisip mo! Wala akong lalaki! Daddy, bakit sinasaktan niyo na naman si Mami? Manloloko ang mami mo, Angelica!
May lalaki siya! Yun ang dahilan kaya madalas siyang gabihin ng uwi. Tulad ngayon! May meeting kami. Hindi na lang yun natapos. Tama po si Mami. Narinig ko sinabi niya yun sa ating kaninang nag-aalmusal tayo. Huwag mong ipagtatanggol ang mami mo, ha? Pinagtutulungan niyo pa ako! Daddy! Bakit ka ba nagkakaganyan, Bernie? Maraming taon na tayo mag-asawa. Wala ka namang napatunayan sa mga binsang mo sa atin. At huwag mong hintayin may makita ako, ha? Dahil kapag nangyari yun, papatayin kita! Daddy! Huwag naman po kayong ganyan. Malaking kasalanan po ang iniisip ninyo. At ikaw, Angelica! Papatayin ko! Dahil sa... Nakikipag-usap sa bisita natin. Anyway, alam ko naman yung concern niya. Para hindi na ho kayo mahirapan pa. Salamat, Monique. Talagang hirap ako itago ang mga pasako. Sinaktan na naman po ba kayo ni Sir? Tulad ng dati. Dahil sa hinala niya, hindi na binakasi ako ng uwi dahil sa meeting natin. Nagbanta pa nga siya, napapatayin ako. Oh, Pati yung anak namin. Dahil pinagtatanggol ako ni Angelica. my God. Ma'am, huwag po kayo magagalit, ha? Pero, nasa tama kayang pag-iisip pa yung asawa niyo? Matagal ko na rin tanongin niya sa sarili ko. Kaya nga minsan, hinimo ko siyang patingin sa doktor. Pero nagalit siya. Sinaktan ako. Kaya hindi ko na siya kinausap patungkol doon. Pero ma'am, hindi po pwede magtiis na lang kayo. Lalo po't binabantaan yung buhay niyo. Ma'am, kung sabihin niyo kaya ito kay Sir Tony, sa daddy niyo. Ayoko na magsalita pa kay Daddy. Ha? Matanda na siya. Ayoko na problemahin niya ako. At isa pa siya ang pumilit sa akin. Napakasal kay Bernie. I'm so happy you came to visit me, Apo. I really want to see you, Lolo. I want to talk to you. Uy, it seems na may mabigat na problema ka. Is it about your boyfriend? No, Lolo. Wala naman po akong boyfriend eh. Well, anong gustong-gusto mo sabihin sa akin? This is about Daddy. Lolo, matagal na po kami may problema sa kanya. Ano? Siya po ang dahilan kaya ginusto ni Kuya na magtrabaho abroad. Para makalaya sa pananakit niya. Kapag pinagtatanggol si Mami sa pananakit niya. Sinasaktan ni Bernie ang anak ko? Bakit? Anong dahilan? Gusto mong bukas na lang tayo mamasyal ng mga bata? Oo. Eh bakit? Ano ba gagawin mo ngayon? Pupunta ako kina Ma'am Olga. Dadalawin ko. May sakit ba boss mo? Hindi ko alam. Pero kasi hindi siya pumasok kahapon. At hindi rin niya sinasagot yung mga tawag at text ko. Eh bakit ganun? O kaya nga nag-aalala ako. Hindi ko rin siya nakikitang naka-online. Okay, sige. Bukas na lang tayo mamasyal. Oh, mag-iingat ka sa... Mami! Arangawa mo na, Bernie. Huwag mong idamay sa galit mo sa akin si Angelica. Pinagtutulungan niyo ako mag-ina, ha? Niloloko niyo ako. Akala niyo, maloloko niyo ako, ha? Nagkakamali kayo. Daddy! Kaya ako kayo tinulong sa bahay na to. Hindi kita pinagtataksilan. Tumigil ka! Bago niyo akong tuluyang may bagsak, papatayin ko na kayo! Huwag niyo kami niyo, Daddy! Mama kayo! Pamilya mo kami, Bernie. Anak natin si Angelica. Hindi ko siya anak! Anak mo siya sa ibang lalaki! Kaya magkakampi kayo! Diyos ko. Akala mo hindi ko alam? Matalino ko! Hindi ako tulad ni Papat na napaliw dahil sa pagtataksil ni Mama! Nandito na ako kay na Ma'am Olga. Uy, bakit kaya bukas ang gate nila? Ma'am, hirap yan. Wala silang kaalam-alam, may nakapasok na pala sa kanilang bakuran. Tulad ko.
Narito na ako sa mismong pintuan nila. Lumod ka, Olga. O Diyos ko. Lumod! Ano? Naipakasal ka, Bernie. Hindi mo sasapitin ito. Daddy, habang panahon ako nagtiis sa pananakit niya. Ayaw niya magpagamot. Kahit gusto ko na siya dalhin sa doktor. Ngayon sa mental na ang diretsyo niya. Tutulungan kitang makabangon, anak. Kayo ng apo ko. At malimot ang mapait na pangyayaring ito. Maraming salamat sa iyo, Monique. Dinalaw mo ko noong araw na yon. Nailigtas mo ang buhay namin ng aking anak. Mabuti rin po, Ma'am Olga. At naging mabilis ang pagresponde ng mga pulis. Ano pong sabi ni Sir Tony? Magbabakasyon muna kami sa ibang bansa upang makalimot. Salamat uli sa iyo, ha? Hindi ka lang mabuting empleyado. Mabuting kaibigan ka rin. Kina Ma'am Olga pa rin ako nagtatrabaho. At dahil sa pangyayaring yon sa buhay naming lahat, lalong naging magkaibigan ang aming pamilya. Ako po si Monique, at ito ang aking buhay. Mapalad ang taong mabuting kaibigan. Sa kanya'y di ipagkakait ang magandang kapalaran. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit Mel Carmen Amor, James Cuaton, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Monique. Naglapat ng angkop na tunong Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong PR. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang binatang itinuturing ang kanyang buhay ngayon bilang second life at kung ano ang natutuhan niya sa kanyang near-death experience. Siya ay si Danding. Nagsikap ako sa buhay hanggang sa unti-unting nakaahon ang aking pamilya sa hirap. Subalit habang umaangat ang aming buhay, umaangat na rin pala sa lupa ang aking mga paa. Oh, kaya na bahala mag-ayos niyan, ha? Babalik pa ako sa opisina. Mag-o-overtime ako. Totoo ba ito nakikita ko? Pwede na yata tayo magtayo ng sari-sari store ni Tunay, ah. Nay, Sandy, saran niyo naman ang bibig niyo. Baka mapasukan na yan ng langaw. Landing, bakit ka naman bumili ng pagkarami-raming grocery? O bakit? Ayaw niyo? Buti nga yan, sapat ng supply natin dito sa bahay. Ay, hindi lang sapat. Sobra-sobra pa, kuya. Teka nga muna, may problema ba? Magkano lahat ito? Huwag niyo nang itanong. Anak, napakarami nito. Pwede na natin ipamigay ito sa buong barangay kung mamimigay tayo na relief. Saan natin ilalagay yung mga ito, Nay? Magandang problema ang pinoproblema niyo. Kaya iiwan ko na kayo. Ay, Nay! grabe naman ang kuya mo kung gumastos ng pera. Di ba nga natin nauubos yung mga green rosary niya noong isang linggo? Ayusin na lang po natin to. Tapos, sabihan natin siya na sa susunod na taon na siya mag-grocery ulit.
Ngayon kumikita na siya ng malaki sa trabaho niya. Bet, parang hindi na maingat sa paggastos ng pera ang kuya mo. Hindi ito mainam sa Inat ako ng kotse na to. Yabang driver nito. Ang lit-lit na sasakyan niya kumpara rito sa sasakyan ko. Buti pa, overtaken ko. Pare. Baka pwedeng bagalan mo lang ang pagpapatakbo kasi mukhang nahihilo na si Chari eh. Chari, kaya mo pa ba? Nasulong ko eh. Oo, kita mo. Sa totoo lang, pinipigilan ko lang. Ang hihinaan niyo naman eh. Ano ba? Meeting lang naman yung pupuntahan natin, Dandy. Tsaka hindi pa naman tayo late. Bakit? Paano kang nakikipagkarera? Ang yayabang kasi nitong mga driver na to eh. Kung maka-overtake sa akin, kala mo sarili nila ang Baka daan. naman pare, may emergency sila eh. Bagalan mo lang. Mukhang biyaheng langit ng andar mo eh. Mabuti ka kung sa langit tayo makakarating. Eh, paano kung sa bilangguan? Ayan. Dito natin itatayo ang plano mong rest house, Danding. Ipagawa niyo na kaagad, tay. Bibigyan kita ng pera. Ikaw na bahala mag-budget. Oo. Eh kung maliit lang naman, kaya na sigurong 3 buwan. Oo. Para maihabol sa birthday ko. Dito ako magpapaparty tapos iimbitahin ko mga katrabaho ko. Nako, kahit buong bayan pa ang imbitahin mo. Kayang-kaya. Bayang lawak ng lupaing ito. Kapag wala kayong ginagawa ni nanay sa bahay, pwedeng dito kayo mag-relax. Tapos na ang panahong isang kahig, isang tuka tayo, tay. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon na maranasan ang komportableng buhay. Loko, anak. Salamat sa pagsisikap mo para sa amin. Abay, kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararanasan ang lahat ng karangyaang nararanasan namin ngayon. Grabe, Denver. Magkano kayang ginastos ni Danding sa pag-organize ng birthday party niya na to? Ang daming bisita, ang daming pagkain, ang daming alak. Eh, ang taas ng sweldo niya eh. May mga natatanggap pa sa komisyon. Pareha lang ito sa kanya. Minsan na naisip ko, palibasa nasa finance office ako, no? Mukhang nag-overspending na siya. O kung hindi man overspending, nagwawaldas siya ng pera. Pansin mo ba? Madalas sa mga mamahaling siyang restaurant kumakain. Ang isang meal halos 1,000. Eh, hindi niya rin ko sinaranasan ng mga ito ng kabataan niya. Kasi may hirap pa sila sa daga. Ngayon ito sa bagay. Sorry, Denver. No, Danding. Ay, Sorry, may kwarto sa loob. Pwede ka matulog doon kung hindi ka na makakauwi. Si Denver naman, hindi matutulog to eh, kasi magiinuman kami rito. okay lang ako, Danding. Huwag mo kong alalahanin. Kumusta ang bahay bakasyonan ko? Maganda ba? Wala akong masabi, pare. Dugot pawis ko to. Baka sa susunod, mapagawan ko na ito ng swimming pool. Wow, di na talaga mapipigilan yung pag-asenso mo, no? Sana, kahit napakayaman mo na, hindi mo pa rin kami makalimutan. Danding, anak. Bigyan mo naman ng konsiderasyon ang iyo mo, ha? Walang-wala sila ngayon. Tay, sanla lang ang usapan. Ngayon, dapat nilang tubusin ang palayang isinangla nila sa atin. May nangyari ngang hindi inaasahan sa tiyo mo. Kaya hindi pa nila maaaring tubusin yung lupa. O edi, ibenta na lang nila sa atin. Kaya ko naman bilhin yun eh. Dadagdagan ko na lang yung binigay ko sa kanila nung isinanla nila sa akin nung 1 buwan. Tanding naman. Ano bang ibang tao sa yung tiyo mo? Konting konsiderasyon naman sana. Nay, pera ang pinag-uusapan dito. Kaya nga eh. O bakit? Nauubos na ba yung pera mo? Hindi pa naman natin kailangan ng pera, hindi ba? Nasasabi niyo yan dahil hindi kayong nagkakandakuba para maghanap buhay. Danding, huwag mo pagsasabihan ng ganyan ng nanay mo. Kayo na lang ang magpaliwanag kay Tiyo.
Sabihin nyo, Tay, bibigyan ko siya ng hanggang 1 linggo para tubusin ng lupa. Kapag hindi niya natubos, akin ang lupa nila. Sorry naman. Simpleng report lang to, nagkakamali ka pa. Sorry, Danding, ha? Antok na yata ako nung ginagawa ko yan, eh. Ang dami ko kasing backlog. Halos 1 linggo kasi ako nagkasakit. Kaya hindi ka ma-promote eh. Palpak ang trabaho mo. Ano? Nauna ka pa sa akin dito sa kumpanya. Pero ako, ang dami ko nang hinawakang posisyon. Ikaw, andyan pa rin sa posisyon mo nang marat ng kita rito. Sorry, advice ko lang sa'yo ah. Magtrabaho ka ng maayos para makaakyat ka naman kahit sa isang bagdan lang. Masarap makaranas ng mataas na sweldo. Promise. Yabang mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala mo kung sino ka na? Hoy, kahit hindi ako napopromote at kahit kakarampot ang sweldo ko, masaya ako sa ginagawa ko, ha? Ngayon lang ako nagkamali sa report na sinabit sa'yo pagkatapos kung makapagsalita ka, para bang mortal na kasalanan yung nagawa ko. Bakit nagtataas ka ng boses, Chari? Masyadong sensitive tong kaibigan mo, Denver. Kausapin mo nga yan. Yabang mo. Hoy! Landing! Chari, tama na. Ay, ang yabang na walang yan yun eh. Akala mo, kung sino siya na may-ari ng kumpanya? Makikita niya. Makikita niya! Basa naiingit siya dahil ang layo na nung narating ko kumpara sa kanya. Well, bakit ako binubusinahan nito? Balak mo mag-overtake, ha? Pahaharutin ko sa sasakyan ko. Tignan natin kung makahabol ka sa akin. May papalabas ang truck sa kanan ko. Mababangga niya ako! Buhay pa ba ako? Lumis sa akin yung truck. Ang ulo ko. May dugo ba? Sugat. Wala bang naiupi sa sasakyan ko? Buhay pa ba talaga ako? Makakaluluwan na lang ako. Kuya? Ang aga mo naman umuwi. Sunday, Okay ka lang ba? Bakit parang lupay-pay ka? Nanginginig ka ba? nakikita mo ba ako? Oo! Bakit naman hindi? Hawakan mo kamay ko. Bakit ang lamig ng kamay mo? Parang kang bangkay. Bangkay na ba ako? Patay na ba ako? Kuya! Ano bang nangyayari sa'yo? Sunday, buhay ba ako? Oo, buhay ka! Kuya! Kuya, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Nay! Nay, si Kuya! Masama pa ba pakiramdam mo? Pangalawang araw mo na rito sa bahay. May 2 araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Nay, O bakit? patawarin niyo ako. Saan? Sa lahat. Patawarin niyo ako sa pagiging mapagbatas ko. Patawarin niyo ako kung nakapagsasalita ako ng hindi maganda sa inyo. Anak mo ito, wala yun. Sabihin niyo kay Tio, kahit huwag na niya munang tubusin ang lupa. Saka na lang, pag may pera na sila. Oo, sige. Sasabihin ko. Oh, matutuwa yun. Hindi ako perpekto, Nay. Nagkakamali rin ako. Sana sabihan niyo ako kapag sumusobra na ako. Kapag nagiging labis na ang pag-uugali ko. Oo naman. Salamat, Nay. Salamat sa pag-unawa mo sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanila kung anong nangyari sa akin ng araw na yun. Pero hanggang ngayon, 2 taon na ang nakararaan, tandang-tanda ko pa rin ang pangyayari.
Kung hindi sa kamay ng Panginoon, baka matagal na akong nailibing. Ako si Dandy, at ito ang aking buhay. Saan man tayo dalhin ang ating mga paa, sa ibaba man o sa itaas, manatili sana tayong mapagpakumbaba. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jun Ligaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Linel Benamin sa papel na Danding. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Monica. Kaisa-isa naming anak ng yumao kong asawa si Ruth. Mahal na mahal ko siya. Kaya mula nang pumanaw ang kanyang ama, sa kanya ko na ibinuhos ang aking panahon. Pinalago ko rin ang aming kabuhayan para sa kanya. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Talaga ba desidido ka na sa gusto mong mangyari? Oo naman, Ate Ediza. Matagal na namin kaibigan si Piding at maayos ang kanilang pamilya. Walang dahilan para umatras ako sa aming usapan. Eh, papaano kung ayaw ni Ruth? Mabait ang pamangkin mo. Masunurin. Kaya nga kahit gusto niyang maging lawyer, management ang kinuha niya. Nung sabihin ko sa kanya na gusto kong tulungan niya ako sa aming negosyo. Kaya natitiyak ko na susundin niya akong muli. Pero iba ang usapin ng puso, Monica. Ako ang nakakaalam ng makabubuti para sa kanya. At naniniwala siya doon. Wala pa ba siyang nobyo? Ay, hindi na importante yun, ate. May nobyo man siya o wala. Basta ang gusto ko pa rin ang masusunod. Ano pong pag-uusapan natin, Ma? Dito magdi-dinner si Piding at Chimbo tonight. At gusto ko, tulungan mo ako sa pag-asikaso sa kanila. Sure. Yun lang pala eh. Bakit po ba dito magdi-dinner si Namang Piding? Kukunin niyo ba siyang business partner? Oh, gusto naming magsanay na kayo ni Jimbo na lagi magkasama. Bakit po? Bilang paghahanda yun sa inyong pagpapakasal. Mama! Hindi ko naman siya boyfriend. Hindi kami nagmamahalan. Matututuhan nyo ring mahalin ang isa't isa pagkasal na kayo. Pero, paano kung may nobya na siya? Hindi naman niya tatama na ipilit niyo ako sa kanya. Tulad mo, mabait at masunurin ding anak si Jimbo. Kaya hindi magiging problema yun. Hindi na po ba magbabagong pasya ninyo? Matagal na namin kasunduan yun ni Piding. Kaya hindi na mababago pa. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahamak. Alam ko kung anong makabubuti para sa'yo. Kaya sundin mo ako. Good evening, Monica. Oh. Good evening po, tita. Oh, Jimbo. Sabi ko na nga, ba't kayo na ang aga nyo? Kilala mo naman ako. Ayokong nahuhuli sa usapan. At siguro, ganon din itong binata mo. Siyempre naman. Sa akin siya man eh. Nagdala nga pala kami ng mga pagkain mapagsasaluhan natin. Oh, nagpaluto rin ako. Si Ruth po, tita. Ay, nandun siya sa loob. Halika na doon sa dining room. Doon na natin planuhin ang tungkol sa kanilang kasal. Mabutit sumama ka sa akin dito sa park. Magkaibigan ng parents natin.
At ganun din tayo. Kaya nga, natuwa sila nung yayaan kitang mamasyal. Ang hindi nila alam, ginawa ko yun dahil gusto kong magkausap tayo ng gusto. Tungkol ba sa balak nila? Oo. Ayoko sa gusto nilang mangyari. May nobya na ako. Ah, talaga? Oo. 2 years na kami. Pareho lang pala tayo eh. Pero, anong gagawin natin para mapagbago ang isip nila? Mahirap kumbinsihin si Papa. Kaya ang plano ko, magpapakasalan lang kami ng simple ng nobya ko. Maaari naman namin gawin yon dahil nasa tamang edad na kami. Mabuti ka pa. May plano ka na. Ako wala pa. Dahil hindi pa ito alam ni Elmer. Ma'am Monica, para saan po ang perang ito? Separation pay mo yan, Elmer. Ibinigay ko na para makaalis ka na sa kumpanya ko. Po? Bakit po, ma'am? Ano pong kasalanan ko? Dederechahin na kita. Ang kasalanan mo, naging nobya mo ang aking anak. Oo nga, mataas ang designation mo dito sa company ko. Pero hindi ka pa rin bagay sa kanya. Ma'am Monica, Hindi ikaw ang gusto ko para kay Ruth. At para sabihin ko sa'yo, nakatakda ng ikasal si Ruth sa anak ng kaibigan ko. Ginawa ni Mama yun? oo Ruth, pero hindi ang pagkawala ko sa company niyo ang masakit sa akin. Kundi yung nalaman ko na nakatakda ka na palang ikasal sa iba. I'm sorry, Elmer. Dahil hindi ko agad nasabi sa yung tungkol doon. Pero, pareho lang kami ni Jimbo na ayaw sa gustong mangyari ng parents namin. Ganun ba? Oo. Katunayan may girlfriend na siya. At plano nila magpakasal kahit simple lang. Ruth, magplano na rin tayo para wag na tayong magkahiwalay pa. Bakit niyo naman po ginawa kay Elmer yun, Ma? At pinagsalitaan niyo pa siya ng masakit. Nagsumbong pala sa'yo ang oportunistang yon. Ma, hindi oportunista si Elmer. Mabait at tapat siya. At mahal po niya ako. At paano ka nakatitiyak? Natapat nga siya sa'yo. Hindi mo naman alam ang makabubuti para sa'yo. Nakakamali kayo. Hindi na ako bata. Alam ko ng tama at mali. Alam ko na kung ano makabubuti para sa akin. Tumigil ka! Pinapal niyo ako. Dahil nagiging suwail ka na. Yan ang pangit na impluensya sa'yo ng walang kwentang Elmer na yon. Makinig ka, Ruth. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasal ka kay Jimbo. At huwag mo ako susuwayin. Itatakwil kita. Bakit ganun si Mama, Tita Edita? Parang hindi siya nagmahal. Ay, ewan ko ba sa kapatid kong yun? Hindi naman ganon ang mga magulang namin. Tita, please. Tulungan niyo ako. Ayoko pumakasal kay Jimbo. Ilang beses ko nang kinausap si Monica tungkol sa bagay na yan. Pero ayaw niya ako sundin. Ruth, hindi ka ba nagsisisi na sumama ka sa akin? Mahal kita, Elmer. Kaya wala akong pinagsisisihan. At saka, pakakasalin mo naman ako eh. Oo. Kaya bago tayo magpunta sa probinsya namin, dadaan muna tayo sa kakilala kong judge para magpakasal. Salamat ha. Masaya ako. Kahit simple lang ang magiging kasal natin. At least magiging legal ang pagsasama natin. Sana hindi magtagal. Maunawaan na rin tayo ng mama mo. Elmer! Elmer! Ruth, anak, kumusta ka na?
Masakit pa po. Katawan ko. Oo, anak. Patawad. Dahil sa akin, muntik na kayong mamatay ni Elmer. Si Elmer. Ligtas din siya. Oo. Salamat sa Diyos. Magpagaling ka. At pangako, magbabago na ako. Hindi na ako tututol pa sa relasyon ninyo ni Elmer. Mabilis namang gumaling ang aking anak at tinupad ko ang aking pangako sa kanya. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Monica. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Angelo Alcantara, Alan Ortega at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz. Timula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.